Hello. Good evening po. Sa pangalan ng dakilang Panginoon si Kristo, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Dito po tayo sa patuloy na gawain kung saan tayo po ay nagkatipon-tipon sa gabi ito para magpasalamat. Ito ang ikalabing-dalawang buwan ng pagpapasalamat para sa pag-ibig tayo. Meron po tayo dito pangalawang aralin na bibigyan ng buhay. Ito po ay ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa Kapitulo 8, versikulo 31 hanggang 39. Sabi po ganito, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ang kakampi natin, sino ang laban sa atin? Ito po ay isang katanungan na pwede natin alamin sa oras na ito kung ano ba tayo sa harapan ng Diyos. Kasi po, maraming nasasabi na kakampi ang Diyos. Pero po, kung pag-aaralan natin, malalaman natin ang kakampi ng Diyos dahil sa tinatawag na isang salita. Ang sinasabi, ang Diyos ay pag-ibig. Kung tayo po ay nabubuhay sa pag-ibig, pwede natin sabihin ng malakas na kakampi natin ang Diyos dahil po siya'y nananahan na puspos ng pag-ibig, ng pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya, sino ang magiging laban sa atin? Walang iba yung hindi umiiral yung tinatawag na pag-ibig. Kasi nga walang umibig ang Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak sa siyang pampalubag loob sa lahat ng ating mga kasalanan. Siya po ang nagdala, siya po ang nagbukas upang ang tao, pagamat binatulan na ng Diyos ng kamatayan, meron pang chance na magkamit ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Kasi kung mapapansin natin, mula ng panahon na ngayon, binatulan ako ng Diyos. Ang direksyon ng buhay ng tao, papunta lahat sa kamatayan. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo na sinugo dito sa ibabaw ng lupa upang bigyan tayo ng pagkakataong makapagbalik loob sa Diyos. Siya po nagbuwis ng buhay, alang-alang sa bawat isa sa atin. Alang-alang sa bawat isa sa ating makasalanan. Kaya po, kung ipalalagay natin sa ating sarili na tayo'y makasalanan, tayo po ay gumagawa ng matuwid. Sapagkat ang sinasabi ni Apostol Juan, kung sinasabi ng isang tao ay siya'y walang kasalanan, siya ay sinungaling. Kaya po, dapat matutunan natin na mabuhay na tayo'y binago ng Diyos. Palagi tayong humingi ng tawad at maglinis ng ating kalooban upang sa ganon, itong buhay na itong natitirang ibinigay ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa ay magamit natin sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Unang-una, ipaiiral natin ang pag-ibig. Kaya masasabi natin ng malakas, kakampi natin ang Diyos
kung tayo'y marunong mag-apply ng pag-ibig sa kapwa. Sabi nga, narinig ninyo ngayon kay sinabi, ibigin ninyo ang inyong kapwa at kapukutan ninyo ang inyong mga kaway. Ngunit kayo'y sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisipag-usig. Sa mga tuwid, kung yan po ay nagagawa na natin sa ating pamumuhay, napupuspos na po natin ang ating sarili dahil ang Espiritu Santong itinatag sa ating mga buhay, ito po ang nagtuturo at nagtutulak upang gawin ang isang mahirap na bagay. Kasi nakasanayan natin kapag kaaway, kung kaalit, pero dahil sa salita ng ating dakilang Panginoon, na ibigin ang kaaway, napapraktis natin ang idalangin ang mga nagsisipag-usig sa atin. Kaya po, ang pag-ibig, ang kabuuan ng pag-aaring ganap sa atin ng Diyos na masasabi natin, kakampi natin ang Diyos. Sino ngayon ang laban sa atin? Walang iba, yung katulad din ng mga lumaban sa ating dakilang Panginoon nung siya'y nabuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Mga taong nangangatwiran na nangakakaalam nga ng mga katotohanan, pero sinasalangsang naman ang ginawang halimbawang kapakumbabaan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kasi nabuhay siya sa mababang kalagayan. Hindi niya kailanman inangat ang kanyang sarili, pero maraming nakapaligid sa kanyang marurunong na parang ang unang tinitingnan history ng buhay ng ating dakilang Panginoon na anak lang ng isang anluwagi, saan kaya kumuha ng karunungan. Naligid sa kanilang kaalaman, hindi nila nakikilala si Kristo. Pero yung mga taong obsessed, yung may mga sinasapian ng masamang espiritu na nagsisigawan, ikaw na anak ng kataas-taasan, na parito ka ba upang kami hatulan? Sa makatuwid, yung mga espiritu nakikilala si Kristo. Pero yung mga taong marunong, mga matatalino, mga edukado, nakapagtapos ng nakataas na pinag-aralan, alam ang mga kautusan, sila po ang naging kalaban ng ating dakilang Panginoon. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit? Hindi naman ibinigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay. Kaya kung mapapansin natin, bugtong na anak ng Diyos, hindi niya po ipinagkait dahil nakatatak na sa kanyang pangalang Grego na walang iba, dadanasin niya ang kamatayan. Kasi kung may mga meaning yan, yung YHWH, yung unang nakalimbag sa mga banal na kasulatan. At kapag binasa mo siyang pabaliktad, ito po ay naglalayon ng kahulugan, palad at pako. Ibig sabihin, nakasakripisyo talaga. Kung nakalaan isakripisyo ang buhay ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kumbaga, ang buhay ng ating dakilang Panginoon naka-reserve talaga para sa pagpapako sa krus. Dahil hindi pa po siya bumamaga dito sa ibabaw ng sanlibutan, marami ng mga propeta sa mga aklat ng mga awit, malalaki at maliit na propeta nagsipanghula sa magiging buhay na pagdadaanan ng ating dakilang Panginoon. Siya ang katuparan ng lahat ng mga nakasulat sa banal na kasulatan. Dahil siya po ang bugtong na anak ng Diyos
na hindi ipinagkait ng kanyang ama, kundi ibinigay sa atin. Kaya po, kailangan natin ng koneksyon sa ating dakilang Panginoon. Kasi po, ang Ama, meron tagapamagitan sa tao, walang iba ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Hindi po nangangahulugan na alam lang natin ang pangalan niya, kundi kinakailangan lahat ng mga aral o utos na kanyang ibinahagi dito sa ibabaw ng sanglibutan nung siya'y nangangaral ng Ebanghelyo. Dapat mapuspos tayo hindi lang sa pagkakakilanlan sa ating dakilang Panginoon, kundi maging sa Ebanghelyo. Dapat po ipinamumuhay natin yan. Ano yung mga turo na binigay ng ating dakilang Panginoon? Magbibigay tayo ng ilang halimbawa. Nagturo siya kung papaano ang manalangin, kung papaano ang manumpa, papaano ang magparaya, papaano ibigin ang kaaway, papaano dapat magalit. Yan po ay mga halimbawa na ibinigay ng ating dakilang Panginoon na dapat nilalakaran ng mga tagasunod sa Kanya. Kaya po, kung si Kristo hindi ipinagkait ng Ama, dahil siya'y pangtubos yung kanyang dugo, ito po ang nagkukunik sa pangalan ng ating dakilang Panginoon. Na hindi ibig sabihin parang ritual lang yung kanyang pagpapako sa krus, kundi may simbolo po yan. May kahulugan. Kaya niya ibinigay ang kanyang buhay dahil po sa pag-ibig ng ating dakilang Panginoon sa bawat isa sa atin. Ngayon, kung mapapansin natin, noong unang panahon, mayroong mga kautosan at mayroong mga kahabulan. Sabi sa Hebreo, noong palitan ang pagkasaserdote, kinakailangan palitan din naman ang kautosan. Kung ang tao noong nagumuhay sa mga paratuntunan sa mga kautosan, ayon kay Moises, nabubuhay ang tao at merong mga saserdoteng nag-aalay ng kanilang mga pangtubos para pangbawi o pangpawi ng mga kasalanan. Si Kristo'y minsan lang pumasok sa dakong kabanal-banalan sa gawaing pagkasaserdote na siya'y minsan lamang naghandog ng kanyang buhay alang-alang sa bawat isa sa atin. Kaya po, nabubuhay na tayo ngayon sa makabagong tipan. Ito na yung pagsunod sa kalooban ni Kristo. Kasi naputol na rin yung pagkasaserdote. Hindi ba ga? Noong ang ating dakilang Panginoon namatay sa krus ng Kalbaryo, naputol na rin ang pagkasaserdote. Tinapos na. Kaya po kung titingnan po natin, si Kristo na ngayon ang sinusunod natin at hindi na tayo nabubuhay doon sa lumang tipan o pakikipagtipan ng Diyos sa mga tao. Kaya po, kung mapapansin natin, ang kanyang bugtong na anak ang pinakapangbayad sala. Sasabihin natin, bakit hindi naman ibinigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Pasalamat nga po tayo dahil binigyan tayo ng kalayaan. Kalayaan, pumili ng mabuti at ihiwalay natin ang masama. Kaya kung tayo nabubuhay ng Kristo, dapat pagsikapin natin na pagharian tayo ni Kristo sa ating mga buhay. Totoo, tinanggap natin ang bautismo, itinitanda ng pagsisisi, pagkapasakop sa Diyos. Pero higit na dapat natin pag-aralan na dapat mabuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. At
Paano po natin malalaman na tayo'y sakop ni Kristo? Na tayo'y sumusunod na sa kanyang kalooban? Sabi dito sa Galatia, sa Kapitulo 2, sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Totoo, kung tayo'y sumusunod sa kautusan dahil yun ang nakakawian natin, kinakailangan mamatay na sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pagkatao. Kaya ay nakasalalay sa dugo ng pinagkaloob ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Na inilalakit natin ang ating pananampalataya na sinasabi, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Sa mga tuwid, dapat mula nung tanggapin natin ang pagsuko at o kaya pagpabautismo, tanda ng pagsisisi at pagbalik loob sa Diyos mula sa isang malinis na buhay, ibig sabihin, hindi na tayo supin. Hindi na tayo matigas ang ulo, hindi na tayo mareklamo. Kundi kung ano yung kalooban ng Diyos na nananahan sa ating buhay, yun na po ang sinusunod natin. Dahil napako na yung dati nating pagkatao. At ang ikinabubuhay na natin ngayon, si Kristo na nananahan sa ating puso. Let thy will be done. Hindi ba yun ang sinasabi natin sa Ama namin? Mangyari nawa ang iyong kalooban. Ibig sabihin, handa tayong magsakripisyo. Handa tayong magbibigay ng oras, panahon, alang-alang sa ipinagkaloob sa atin ng Diyos na walang iba yung biyayang tinanggap natin bago pa tayo tawagin ng ating dakilang Panginoon. Meron nang nakatanda sa atin na doon po tayo mabubuhay, yun ang lalakaran natin, magiging ganun tayo sa pagdating ng panahon, sa oras na isuko natin ang ating sarili sa Diyos. Kaya po nang sabi dito, sino ang magsasagda ng anuman lamang sa mga hirang mundo? Ngayon, kung tayo po ay kasama doon sa mga tinawag, nagsipagsuko, o kaya hinirang ng Diyos, mula sa isang maruming kalagayan, tayo tinawag sa iba-ibang kadahilanan, kaparaanan, mayroong dumaan sa karamdaman, mayroong dumaan dahil lamang sa pakikinig ng Ebanghelyo na bago ang ating pagkatao. Binigyan tayo ng chance para masunod ang kanyang kalooban. Ngayon, sino ngayon magsasaktan sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay umaaring ganap. Kaya po, kung titingnan po natin, yung habag na lang at awa ng Diyos na ipinagkaloob sa atin, kaya tayo gumagawa ng mabuti sa kapwa. Dahil po yan ay resulta na lang o bunga ng Diyos na nananahan sa ating buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito ang nagtuturo sa atin para gawin ang mga bagay na mabubuti. Ito po ang nagtuturo sa atin para masunod ang kanyang kalooban. Kaya sino ngayon ang magsasaktan sa atin? Kundi inaari tayong ganap, ibig sabihin, inaari ngayon ni Kristo na sariling kanya ang mga taong handang magsipagsuko, magsakripisyo ng kanyang oras at panahon sa pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kaya kung mapapansin natin, hindi ba ang mga propeta, iba-ibang lahi, iba-ibang lugar, iba-ibang pinanggalingan, hindi sila nagkakakilala. Mula nung panahon ni Adam hanggang sa bago dumating ang ating dakilang Panginoon. Pero dahil sa kinasihan sila ng Espiritu Santo, hindi sila magkakakilala, pero iisa lang ang kanilang mga sinasabi sa makatuwid. Kung tayo po'y katulad din sa mga propeta niyan, na tayo'y nagkakaisa, na tayo'y tinalulog na ng Diyos, iisa lang kung ang gumagalaw sa atin, na walang iba.
ang magkaroon tayo ng iisa lang na pag-iisip na walang iba. Ito yung Espiritu Santo nanguna sa mga propeta at hanggang ngayon, ito rin po ang nagpapatuloy sa kanilang gawa para po sa ika-aaring ganap ng bawat isa sa atin. Kaya, yung tawagin na lang tayong hirang ng Diyos, napakahalaga na po yan. Kasi po, hindi po kasi ang trabaho dito sa paglilingkod na parang aplikasyon na hanggang sa proseso na sariling sikap po para magpagod isa hirang. Kasi po, ang Diyos umaaring ganap doon sa mga hirang. Hindi po nag-apply ang mga 12 alagad para lumapit sa ating dakilang Panginoon, kundi hinirang sila ni Kristo, tinawag. Ganun po. Kumbaga, hindi siya applicant na mayroong qualification, kundi Diyos mismo ang nakakakita ng bawat puso ng bawat isa sa atin kung tayo pa'y karapat-dapat sa paghirang na yan na tayo'y makasusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya po, ipagpasalamat natin kung tayo'y hinirang, tayo itinaga sa isang bagay na dapat natin panghuwatan upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Sabi nito, sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Opo, siya po ang hahatol. Ang hahatol, walang iba, yung ibanghilyo na kanyang ipinangaral. Doon po tayo hahatulan. Hindi po katulad ng nangyayari dito sa ibabaw ng sanlibutan o sa mundo ito, na kapag may hahatol na hukom, kinakailangan pang may tagadepensa. Na kinakailangan pang may abogado ka para idepensa ang iyong sariling pagkatao. Kundi, ito na po ang maunawaan natin. Lahat ng nagsuko o nagsipagsuko sa ating dakilang Panginoon na nararamdaman natin ang presensya ng Espiritu Santo sa oras na pinakikinggan natin ang Ebanghelyo. Itinatakat niya sa isip natin as isinusulat niya sa ating mga puso. Ito po ang hahatol sa atin sa oras na ginawa natin dahil meron tayong tinatawag na sariling budhi. Na ito yung pumipigil sa atin upang hindi natin magawa ang pagsalangsang doon sa mga aral na tinatanggap natin na inilalagay natin sa ating mga puso at mga pag-iisip. Kaya po kung pag-aaralan po natin, hahatulan tayo depende sa aral na ating pagtanggap. Lamang may kanya-kanya tayong unawa. Pero kung hindi po natin ibabapay sa sariling karunungan, kundi sa ibinubuhos ng Espiritu Santo na walang iba, yung dakilang karunungan o kapangyarihan ang magpapamala sa ating pag-iisip na mas madali natin mauunawaan yung mga aral na ating tinatanggap sa bawat araw o oras ng pagsamba. Kaya po hahatulan tayo, depende doon sa bawat panahon ng pagsamba natin na napakinggan natin ang Ebanghelyo tapos na-ignore natin. Recorded po yan. Yun po yung sinasabing nakasulat sa aklat ng buhay. Sabi nito, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nga sa kanan ng Diyos, siya naman namamagitan dahil sa atin. Kaya po kung pag-aaralan po natin, si Kristo ay tagapamagitan natin sa Diyos. Hindi pwedeng manalangin tayo sa Ama na hindi sa pangalan ng ating dakilang Panginoon. Na parang patatalon natin yung panghingi sa Diyos, tapos hindi natin sasambitin ang pangalan ng ating dakilang Panginoon. Kundi siya'y tagapamagitan, mediator. Ibig sabihin, lahat idadaan natin sa pangalan ng ating dakilang Panginoon. Pasalamat tayo kung sa panalangin natin, nagkaroon ng kasagutan. Pero kung hindi ibig sabihin na tinanggap natin yung kasagutan sa libo-libo at milyon-milyong nananalangin sa Diyos. Kasama tayo doon sa mga sinagot ang ating panalangin. Pero may proseso ang Diyos. Minsan, ibinadalangin mo naman mawala yung paghihikaho. Nangangailangan ka ng bigas, ang darating sa iyo, hindi naman bigas.
isang tao na nangailangan ng bigas, testingin ka muna kung ano yung gagawin mo doon sa taong lumapit sa'yo. At kapag halimbawa, meron kang dalawang kakal, binahagi mo yung isa, 50-50 ka lang naman pala mamigay, kalahati din lang ang tatanggapin natin sa Diyos. Ganun po. Kaya kung pag-aaralan natin, tayong lahat ay daraan sa hukuman ng Diyos. Kasi kaya pasalamat tayo kung sa oras na ito, isinuko natin ang ating sarili at ipinalagay natin kasama na doon sa pinagdipahan niya. Na inilaan niya kanyang buhay kasama tayo sa pinatawad niya at sa mga iniligtas na. Nagpasalamat tayo kung kasama tayo po. Kaya po, palagi natin ititingnan, nasusunod ba natin ang kalooban ng Diyos o sarili nating kalooban? Kasi po sabi dito, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ngayon po, meron na tayong connection kay Kristo, yung tinatawag na pag-ibig ni Kristo. Sino ngayon maghihiwalay sa atin? Kapighatian? Ito bang mga problema na kinakaharap natin sa araw-araw? Pwede bang makapag-disconnect yan kay Kristo? Yung mga pagdurusa natin, mga problema, material man, minsan financial, makapaghihiwalay ba yan? Sa totoo lang po, mas maigi pa na kahit mas higit natin kailangan ng Diyos sa oras ng panangailangan. Dahil siya po ang magbibigay, puspos siya ng biyaya na ibibigay sa bawat isa sa atin. O ang kapisan, itong pagdurusa natin, itong kahirapan na to, kasalanan, magiging balakid ba yan para hindi tayo makapalalangin sa Kanya? Para hindi masunod ang mga ebanghilyong ibinabahagi niya? Dahil sa kasalatan, walang-wala tayo, kakulangan ng kaalaman at karunungan, madi-disconnect ba yung connection natin sa ating dakilang Panginoon? O ang pag-uusig na minsan sa paglilingkod natin, namamalaya natin, gusto natin magsimba, pero may tumutulong sa ating kalooban, nadadala tayo nitong pita ng laman. Dahil lang sa pita ng laman na disconnect na yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ano pa sabi dito? O ang kagutom, walang-wala ng makain. Makakapag-disconnect pa yan, mas higit natin kailangan si Kristo. Dahil siya yung nagturo sa atin ng panalangin, ibigay mo ang aming kakanin sa araw-araw. Totoo, tinatanggap natin ang pagkain material, pero mas higit natin ang pagkain spiritual, walang iba, ang salita ng Diyos. Kaya po, kung pag-aaralan po natin, dalawa lang po ang pinagkakailangan ng tao. Sabi ng ating dakilang Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya pala tayo aburido, kaya pala tayo problemado, dahil busog nga yung ating tiyan, pero yung espiritu natin nangangailangan din ng pagkain espiritual na ito ang magbubusog sa Kanya. Parang lahat ng nangyayari sa ating mga problema, merong pag-asa. Palaging open sa pag-asa. Dahil po yan sa pagpapasakop sa ating dakilang Panginoong Hesukristo. Kaya po yung pag-ibig ni Kristo, hindi makapaghihiwalay sa atin na kahit tayo man ay gutom, mas higit natin kailangan dumalangin sa Kanya. Nang sa ganon, ipagkalog niya yung palagi nating sinasabi, ibigay mo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw. O ang kahubaran, na minsan sinasabi natin, wala tayong maisuot na damit. Dahil, sa anong problema? Labahin. Minsan, nagiging dahilan, hindi ako makadakot ng templo, dahil wala akong naisuot na damit, pero marami namang labahin.
Samantala yung tunay na walang kasuotan, walang damit, minsan wala ng bihis. Pero dahil lang sa tambak na labahin, hindi na makapagdako ng templo o makapagsimba. O ang panganib o tabak. Na minsan takot tayong magbiyahe dahil siyempre baka isipin natin may disgrasya, may mga dumarating na may nag-aabang sa akin yan, papunta. Pero hindi po dapat ma-disconnect yung love ni Christ sa bawat isa sa atin sa oras na tayo'y nakakunik na sa Kanya. O tabak. Ito na yung mga nangyayari sa ating minsan para tayong hinuhusgahan sa ating mga pamumuhay na nakapaligid sa ating mga tahanan. Sabi sa people, mga para-atom. Kaya po, kung pag-aralan natin, lahat ng yan ay parte na sinusubok ang ating katatagan ng kaugnayan kay Kristo. Kaya kung yung pag-ibig ni Kristo ay sulido, wala pong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Totoo po, ang buhay natin mahirap dito sa ibabaw ng sanlibutan. Kung tayo po ay tagasunod ni Kristo, kabilang tayo doon sa kanyang kawan. At ang kawan na yan, kawan ng mga tupa. Kaya, kung tayo ay handang magsakripisyo alang-alang sa pag-ibig sa kapwa, pwede natin sabihin, dahil sa iyo, Diyos ko, kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Dahil po, ang tunay na lingkod ng Diyos, na kasama sa kanyang kawan na tinatawag na mga tupa, handang mag-sacrifice ng kanyang sariling buhay alang-alang sa kanyang kapwa. Ibig sabihin, ibibigay mo ngayon yung oras, yung panahon, kahit wala kang kain, may tutulungan, puntahan mo, dakuan mo, kapag mayroong nalalabuan ng pag-iisip, paliwanagan mo, bahagi na ng Ebanghelyo. Isang sacrifice na po yun. Para masunod ang tuntunin ng isang tupa na handang isacrifice ang kanyang sarili alang-alang sa kanyang kapwa tupa. Ganun po dapat ang maging isip natin. Sabi dito, hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Kaya po kung napag-aaralan po natin, tayo po ay nagtatamo ng pagtatagumpay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Dahil lamang sa naging halimbawang ginawa ng ating dakilang Panginoon. Ano ang ginawa niyang susi ng kanyang pagtatagumpay dito sa ibabaw ng sanlibutan? Inilagay niya ang kanyang sarili sa mababang kalagayan. Pero halimbawa, naalala ko yung sinabi nga ng isa nating kapatid. Little learning is dangerous. Tama ba yun? Yung ba natuto ng aral, konti lang natutunan, minsan kakalabanin ka na. Mas marunong pa sa'yo. Kaya kung pag-aralan natin, ang isang lingkod ng Diyos ay nagtuturoan, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi po dapat pinag-aawayan ng aral o salita ng Diyos. Nagpapaligsahan ng mga karunungan, ng katalinuhan, kung sino yung mas magaling. Hindi ba ga? Kaya tama yung isang aralin kanina. Mga alagad ng ating dakilang Panginoon na nagkakatwiranan sa daan kung sino sa kanila ang pinaka-the best sa 12. Wala pong ganon sa isang lingkod ng Diyos. Kundi kahit si Kristo man hinubad niya ang kalagayang pagka-Diyos, hindi niya po bit-bit dito nung mabuhay sa ibabaw ng sanlibutan. Kundi nakitulad siya sa mga tao. Ano yung habitual na ginagawa ng tao
kung ang ama niya ang luwagi, nabuhay din siya bilang anak ng anluwagi. Sa makatuwid, ginanap niya talaga ang pagiging isang tao. Naranasan niya rin ang mapagod, magutom, magsakripisyo, alang-alang sa kalagayan ng isang tao. Kaya po, kung pag-aaralan natin, ang buhay natin dito sa ibabaw ng sanlibutan, hindi biro. Minsan nang nabuksan ang ating pag-iisip dahil sa aral at salita ng Diyos, magpatuloy po tayo sa ating umpisa. Dahil tayo po ay tinawag alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nga natin ni Apostol Pablo, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, mabuhay man tayo o mamatay, pag-ibig ni Kristo, hindi po yan napuputol. Ni kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ibig sabihin, yung mga panahon na tayo'y kahabag-habag, na kinahabagan tayo ng Diyos, ibinanon at tinuruan tayo ng kanyang mga aral, dapat hindi po mawala yung pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas man tayo ng kataasan ng, kababaan ng, alinman sa mga bagay na ipinain sa atin upang tayo mapahiwalay kay Kristo, dapat po hindi tayo patatalo dyan. Kundi palagi natin iisipin yung mga bagay na kung paano tayo nagsimula. Paano tayo sumunod sa kanyang kalooban. Ito po yung ipagpatuloy natin. Sapagkat diyan tayo tinawag sa kalagayang hapong-hapo tayo, sa kalagayang mahina tayo, na ibinanon tayo ng Diyos, binigyan ng lakas, at ipinagpatuloy natin ang ating buhay. Ito po ang panghawakan natin, yung chance na ipinagkaloob ng Diyos na dugtungan ang ating buhay at gawin natin ang ayon sa kanyang kalooban. Kaya po yung pag-ibig ni Kristo sa atin, nagdipa siya. Ibinigay niya ang kanyang buhay dahil sa atin. Ano mang mga nangyayari sa ating buhay, mga problema man, kataasan man o kababaan man, lahat ng yan ay parte lang ng pagdadaanan ng tao. Ang mahalaga, yung pananampalataya natin kay Kristo at yung pag-ibig ni Kristo na nanahan sa ating buhay, yan po ay hindi ma-disconnect. Yan po ay relasyon na palagi nating titingnan. Si Kristo, ano kaya ang buhay natin kay Kristo? At ano naman si Kristo sa buhay natin? Sapagkat ang pamumuhay natin dito sa ibabaw ng sanlibutan, parang aso. Dumadaan lang, nilipas lang. Kaya huwag natin sayangan yung chance at pagkakataon na tayo'y nagkaroon ng bahagi upang gamitin ng Diyos para maging isang instrumento, daluyan ng kanyang kapangyarihan para sa mga iba't ibang biyaya na ipinagkaloob sa atin. Yan po ay huwag natin sasayangin. At magpatuloy po tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa pangalan ni Jesucristo, dala ng tinatawag na pag-ibig ni Kristo na bitbit ng bawat isa sa atin. Kaya po kung pag-aralan natin, hindi po madali ang lumapit sa Diyos dahil sa kasalanan. Kundi kinakailangan muna natin akuin sa ating sarili na tayo isang makasalanan at saka tayo magtatamo ng kapatawaran. Kasi nauna nang ibinilangin ni Kristo yung mga taong hindi alam ang kanilang mga ginagawa.
Kaya po, sa lahat ng mga tinawag ng Diyos, tayo po'y magpatuloy at maglingkod at sumunod sa kanyang kalooban. Sabi nga, ang hamon dito sa ibabaw ng sanlibutan, hindi laban sa laman at dugo, hindi laban sa kapwa-tao, kundi laban sa mga kapangyarihan, sa mga espiritu na nananahan sa kaataasan, kasi nag-uudyok upang pag-away-awayin tayo, paglaban-labanin. Sila po ang tunay na kalaban natin. Si Kristo ang pinaka-dahilan, pinaka-pamamaraan upang magpatuloy tayo ng paglilingkod dito sa ibabaw ng sanlibutan. Siguro ba lang dito na lang pakikitahan natin sa oras nito. Salamat sa Diyos. Ano man ang ating mga kahilingan para yan, ipagkalog na ng Diyos. Salamat at kapagsalang gabi sa bawat isa.